At mula naman sa Department of Social Welfare and Development, makakapanayan po namin ngayon si Assistant Secretary Milo Gudmalin. Alamin naman natin sa kanya kung ano ang operasyon ng DSWD sa mga lugar na apektado ng pagbaha. Magandang tanghali po, si Gudmalin, si Princess Abiba po ito. Yes, good afternoon, Princess. Okay. Sir, to what extent na po ba ang damage sa mga binabahang lugar po dyan sa Mindanao? Well, ang isa sa malaking apektuhan nitong pagbaha ay dito sa Davao City. About 14 barangays ang binaha at merong kulang-kulang 9,000 families ang naapektuhan for about mga 40,000 people. And then nasundan ito sa mga datihan ng natamaan ng Typhoon Pablo, yung sa Davao Oriental, specifically Katil and Buston, na sa pagkasalukuyan ay binabahan na rin ngayon. At marami ding mga tao na dati na sana nakabalik na sa kanilang mga bahay ay ngayon ay bumalik doon sa ating mga evacuation centers. Alright. Asek, magkano naman po yung halagang nakalaan para po dito sa rescue and relief operations at sapat mo ba ito? Well, continuing yung ating pagbigay ng relief operations doon, meron pa tayong pundo na ina-allocate sa ating Typhoon Pablo at ito ngayon pagkasalukuyan na ginagamit natin na pagbigay ng mga relief goods, especially dito sa city ng Davao at saka yung ibang mga munisipyo ng Davao del Norte na dati hindi natamaan ng Pablo, ngayon ay binaha na rin. Alright. Asek, pagsabihin po ba natin, no, ito yung kalamidad, no? Paano po ba ito naiba doon sa kasalukuyang kalamidad na nilikha po ng Bagyong Pablo? Well, mayroong mga areas dito na datihan ng natamaan at saka yung mga bago, lalo na itong Davao City kasi hindi ito ordinary na binabaha, lalong-lalo na sa buwan ng January, pero medyo lumakas yung ulan at dito umapaw yung Davao River at natamaan yung mga 14 barangays dito sa Davao City. Alright. Asek, pagsabihin po ba nating under state of calamity, ano po ang nagiging partisipasyon ng lokal na gobyerno po? Well, unang-una, when the local government issued resolutions declaring an area under the state of calamity, they will now be able to utilize their calamity fund for relief operations and helping yung mga naapektuhan ng baha. Alright, Asek, panghuling katanungan na lang po, no? Ano po ngayon yung mga kailangan nitong mga biktimang nasalantan at paano po sila maaabot po? Ang pangunahing pangailangan nila ngayon ay pagkain at saka yung mga na lumubog yung mga bahay at wala silang nadalang mga gamit, kailangan nila ng kumot, yung mga in fact yung ibang mga kailangan dito yung mga cooking utensils para magamit nila doon sa mga temporary evacuation centers. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon. DSWD Asek Gudmalin. Magandang araw po.